Nagsisipilyo pa lang si Mabi ng umagang iyon nang katukin siya sa silid ng katiwala. May naghahanap daw sa kanya sa ibaba. Bago niya matanong ay nakaalis na ito. Sino naman maghahanap sa akin ng ganito kaaga? Naisip niyang baka ang pinsang si Angeline yon, panganay na anak ni Tito Marino. Nag-asawa na ito at sa Metro Manila rin nakatira. Pinatungan lang niya ng roba ang suot na pantulog at bumaba na siya. Nahinto siya sa pagbaba sa hagdan nang makita sa sala ang nakangiting si Oliver. Nakaputing shorts ito at sports shirt. Hawak nito ang 2 raketa at namumukol ang bulsa nito sa tennis balls. Good morning. Masiglang bati nito sa kanya na para bang hindi ito nag-walkout sa kanya kahapon. Morning, naligaw ka yata. Of course not. Imposible akong maligaw lang dito. Manligaw pwede pa. Sabi pa nito na tila aliw na aliw sa puna ginamit nito. Nakita kong may tennis court pala sa tagiliran nitong bahay nyo. Sayang naman kung hindi magagamit. Kaya nagdala ako ng raketa para makapaglaro tayo. Go change your clothes, hihintayin kita rito. Aba, ang konding ito kung makapag-utos. Bahagyang tumaas ang kanyang baba. At kung ayaw ko, inilapag nito ang mga raketa sa sofa at lumapit sa hagdan. Mababa ang boses nito na magsalita. I'm sure makakakita ako ng tennis outfit sa closet mo. Gusto mo bang ako pang magbihis sa'yo? How dare you? Humakbang ito paakyat sa hagdan. Napaatras naman siya. Yes, how dare me. At kung sasabihin mo sa akin na wala akong karapatan, sasabihin ko rin sa'yo na matagal mo na akong binigyan ng karapatan. I know you'll only get upset if I remind you when. So go. Nakakainis ka. Napaprostrate na sabi niya rito. I admit I am. Pero masarap din akong kalaro ng tennis. At Mavi, ayoko sana magtalo tayo ng kay aga-aga. You used to love tennis. Bakit hindi mo nalang ibuhos sa paglalaro ang inis mo sa akin? Hindi na siya sumagot pa, basta tinalikuran na lang niya ito. Pagdating sa kanyang silid, ay nagpalakad-lakad pa siya. Gusto niyang huwag nang labasin si Oliver. Ngunit tiyak na mabubulahaw ito. Baka magising lang ang natutulog pang si Sharon. Wala siyang nagawa kundi sundin ang gusto nito. Naiinis siyang naghalungkat ng damit panlaro. Busangot pa rin ang mukha niya nang bumaba pagkaraan ng ilang minuto. Maluwang naman ang ngiti ni Oliver. Sa totoo lang, noon ang kinahihibangan pa niya ay ang best buddy nitong si Luke, ay hindi niya nakita na may side pala itong makulit at alaskador. Ang akala niya, si Oliver ay embodiment ng cliché na sugar and spice and everything nice. Mabuti naman at hindi na ito nagsalita pa nang makitang nakasimangot pa rin siya. He maintained a pleasant face though. Tahimik na iniabot nito sa kanyang isang raketa. Ipinagbukas pa siya nito ng pinto. Pagdating nila sa tennis court ay napansin niyang may bagong net na nakalagay sa gitna niyon. Ang dating net na ginagamit nila ng daddy niya ay luma na at malamang na iniligpit ng katiwala nang mapansin na hindi na nagagamit. Dala mo rin ang net? Wala sa loob na naitanong niya kay Oliver. Nagsisi kaagad siya na makita ang malawak ng ngiti nito. Hindi nga pala niya dapat batiin ang lalaking to. Oo, nagsiguro lang ako na wala kang maidadahilan para tumanggi na maglaro. Irapang iginanti niya na tinawanan nito. Ilang sandali pa ay nagpapalitan na sila ng tira ni Oliver. Sa laro niya ibinuhos ang inis dito. Cool naman ang bruho. Hindi niya alam kung humusay siya dahil sa inis niya o pinagbibigil lang siya nito. Nanalo siya sa unang set nila. Nang sumunod na set ay nanalo naman ito. Nagtaka siya nang itigil na nito roon ang laro. Bukas na lang natin laro ng deciding game. Anito. Alam kong matagal ka nang walang practice. Ayokong isumpa mo ko bukas kapag hindi ka nakabangon sa sakit ng katawan mo. Magpoprotesta na naman sana siya kung bakit kailangan pang bumalik bukas. But somehow, it didn't hold much steam from her anymore. Dahil aminado siyang nag-enjoy naman siya sa laro nila. Now, since you don't want to go out with me to dinner, I hope you won't say no to breakfast. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala ang almusal. Naku, hindi pa pala ako nakakaluto ng breakfast. Siya ang nagluluto sa bahay dahil wala na ang dating kusinera nila. Umalis na ito kasabay ng pagpunta sa Canada ng daddy niya. Ang coffee maker lang naman ang isinasalangan ng katiwala sa umaga. Hindi ito nagluluto. Don't worry, nagpa-deliver na ako galing sa restaurant. By now, natanggap na yun ang katiwala mo. Nang lumigid sila sa harapan ng bahay, ay nakita niyang nakahain na ang pagkain sa garden set. Inaayos na ng katiwala ang mga pagkaing sinasabi ni Oliver. Nilingon niya ito. Sinusuhulan mo ba ako? Napailing ito. Lagi ka nalang guarded. Lagi ka nalang nagdududa. Paminsan-minsan naman, burahin mo mga negative thoughts dyan. At i-enjoy mo ang buhay. Pinisil nito ang pisngi niya.
Sa kanyang pagkagulat at pagkatapos ay pasipol-sipol na nagpauna na ito sa kanya. Ipinag-urong siya nito ng silya. Yumukod pa ito with a sweeping gesture of one hand na parang nasa Renaissance period pa sila. Gusto muna sana niya mag-shower. Kaya lang baka sabihin nito na masyado na siyang nagiging pasaway. Sa halip, sinabihan niya ang katiwala na pakitawag nito si Sharon. Ngunit tulog pa raw ang kaibigan niya. Ayon dito, hindi niya alam kung nagkakataon lang. Napapansin kasi niya na madalas na siyang humaharap kay Oliver tuwing pumupunta ito roon. Si Sharon naman, madalas na kung hindi natutulog ay naliligo o may ginagawang hindi maaaring istorbohin. Humaharap din naman ito kay Oliver, ngunit siya na muna ang pinauunang makipag-usap nito sa binata. Mauna na tayong kumain. Wika sa kanya ni Oliver. Alam kong gutom ka na. Sobra-sobrang energy na naubos mo kanina nagte-tennis tayo. Hindi na lang niya pinansin ang panunudyo nito. Ang almusal nila ay pancakes, toast, sunny side up, bacon, beef tapa, hot chocolate at meron pang fried rice. Naglabas naman ng gatas at mga hiniwang oranges ang katiwala. Sobra-sobrang almusal na dinala nito kahit na kumain pa si Sharon. Sayang lang ang mga na-burn na calories kanina kung ganito ang almusal. Komento niya, nakangiting sumulyap ito sa kanya. Ang payat mo pa kasi, kailangan patabain kita kahit kaunti. Payat pa ba siya? Tama lang naman sa taas niya ang kanyang timbang. Say Paglingon niya rito ay nakaumang na sa bibig niya ang piraso ng pancake na pinahiran nito ng butter. Bakit ba kailangan mo pa akong subuan? Umiiwas na reklamo niya. Natatandaan kong mas gusto mo sa pancake na butter ang ilagay kesa syrup. Come on, open up. Kaya ko namang kumain mag-isa. Hihiyain pa ako niya no? Napipilitang ibinuka na lang niya ang bibig. May kasamang irapang tingin na ipinukol niya rito. Ang corny talaga nito. Hindi mo rin ba ako susubuan? Boyfriend ba kita? Sikmal niya rito. Hindi. Kunwari ay naglungkot-lungkutan ito ng muka. Pero magiging boyfriend mo ko. May idinugtong pa ito roon, ngunit hindi niya narinig dahil pabulong lang ang pagkakasabi nito. Parang tunog at asawa ang pagkakaunawa niya. Nasikmata na naman tuloy niya ito. Parang hindi yata ako matutunawan nito. Ang tatalim ng irap mo. Hay, ang hirap pala magpapansin sa babaeng ayaw magpahalatang may crush sa akin. Sa sinabi nito ay kamuntik na niyang maibuga ang iniinom na tsokolate. Nalunok naman niya iyon, ngunit nagkandasamid na siya. To the rescue agad ito, hinagod-hagod ang likod niya. Sorry, hindi ko naisip na magiging kwela sa iyo ang sinabi ko. Sorry, patawa ka. Hindi ka naman natawa, nasamid ka. At magmula kaninang dumating ako, hindi ko pa nakitang umiti ka man lang. Nakakawala ka ng self-confidence Ang OA mo kasi, ang corny-corny mo pa. Tulad niyan, kanina pa ako tapos masamid, pero hagod ka pa rin ng hagod sa likod ko. Sorry, akala ko kasi nagugustuhan mo ang hagod ko. Ibinalik na ni Oliver ang pansin sa kinakain nito. Minsan mo na kasi nagustuhan yon. Hindi tumitingin sa kanya na sabi nito. Hindi na lang siya kumibo para matigil na roon ang topic kahit gusto na naman niyang soplahin ito. He kept on referring to that one-night encounter they had. Pagkahiya at pagkairita naman ang nararamdaman niya tuwing babanggit ito ng tungkol doon. Nang tapos na silang kumain, ay hinarap siya nito. You know what? All I can think of at this moment is to see you smile. The smile you always gave to not years ago. And the feel of your hand on my cheek. Pero dahil mukhang matagal pa bago ako mag-good shot sa'yo, pagtsatsagaan ko na lang ang smack na tulad nito. Bago pa siya makapag-react ay ginawaran na siya nito ng isang matunog na halik sa kanyang bibig. Nakahakbang na ito ng paatras na makabawi siya. See you tomorrow, Mavi. Ciao. Nakakilos lang siya na makalapit na si Oliver sa sasakyang dala nito. Hay, hindi ko alam mga asahan ko sa lalaking to kung konsumisyon o kilig. Isang linggo lang na malagi si Sharon sa bahay ni na Mavi. Nagpilit na itong bumalik sa minanang bahay nito. Pumayag lang siya dahil nakita niyang masigla na ito at malakas na. Bumalik na naman ang dating sigla nito tulad noong bago pa lang niyang nakikilala ito. Hindi matapos-tapos ang pasasalamat nito sa kanya. Siya man ay labis din ang pasasalamat na mabilis na nakarecover ito. Si Oliver naman, kahit wala na roon si Sharon, ay araw-araw pa rin na dumadalaw sa kanya. May palagay siya na napapabayaan na ng binata ang sariling business nito. Malaking oras ang nagugugol nito sa kanila. Noong una ay panayang taboy niya rito, ngunit kahit ano yatang discouragement ang ibigay niya, ay may katigasan talaga ang ulo nito. Balik pa rin ang balik sa kanila. Sa katagalan ay nagsawa na siya sa kaiiwas at kakabawal, at kung aaminin lang niya,
Masasabi niyang nasanay na rin siya sa pangungulit at sa palagi ng pagdiga nito sa kanya. Pagkatapos ng isang buwang recovery period ni Sharon, ay dinala ulit ito sa ospital. Sinuri na naman ito ng oncologist. Pinadaan uli ito sa mga test. Nang kunan ng sample ang bone marrow nito para sa biopsy, ay napapangiti ang oncologist. Mukha raw talagang nagtagumpay ang treatment na ginawa sa kaibigan niya. May nakuha na itong dugo sa bone marrow ni Sharon. Hindi tulad ng unang biopsy, na kinailangan pang pumiraso sa marrow nito dahil walang kadugo-dugo na na-aspirate doon. Pinatunayan iyon ang resulta ng biopsy. Nagkaroon na ito ng total remission. Nayakap niya si Sharon. Nagkaiyakan pa sila ng kaibigan. Gumayak na kaagad siya para bumalik sa Canada. Tapos na ang misyon niya at sabik na siyang makapiling uli ang kanyang anak. Nandito ka na naman. Sita ni Mabi kay Oliver ng umagang iyon. Katatapos lang niya mag-check ng kanyang mga dadalhin. Hindi niya inaasahang makikita pa ito roon. Nagpaalam na siya rito at kay Sharon na nagdaang gabi. Magpipresenta lang akong ihatid ko sa airport. Hindi niya mabasa kung ano ang nakalarawan sa mukha nito. Kung lungkot ba yon o panghihinayang o relief. Mamayang hapon pa ako pupunta doon. Gabi ang flight ko. Siguro naman, pwede mo kong pagbigyan na yayain kang mamasyal sandali. Tuloy mag-lunch na rin mamaya. Pumayag na lang siya. Nagsasawa na rin naman siya sa pagkontra sa kakulitan nito. Total naman ay paalis na siya. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na sila magkikita. Aminado si Mabi na nalulungkot siya sa ideya na hindi na sila magkikita ni Oliver. Kaya nga lang, hanggang ngayon, hindi pa rin siya kumbinsido sa sinsero ito sa panliligaw sa kanya. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang pangungutya at pamabastos nito sa kanya nang kalasan ito ni Sharon. Ang bagay lang na yun ang pumipigil sa kanya para buksan dito ang sarili. Dahil lang totoo, may nararamdaman na siya para rito. Kaya bago pa lumawig iyon, bago pa lumalim, ay dapat na siyang lumayo. Nang mapansin niya ang daan na tinatahak ng kotse ni Oliver, ay napatingin siya rito. Nasa Malate na sila, at binundol ng kaba ang dibdib niya nang maisip ang significance ng lugar na yon. Saan ba talaga tayo pupunta? Akala ko ba mamamasyal lang tayo? Mag-brunch muna tayo. Kailangan natin ng dagdag na energy para mamaya. Eh bakit nga dito pa? Bakit naman hindi? Tulad ng pinangangambahan niya, itinuloy nga nito ang kotse sa pension house kung saan sila nagniig noon. Galit na hinarap niya ito. Ano ba talagang gusto mong palabasin at dito mo pa ako dinala? Gusto ko lang mag-usap tayo. Nakakapag-usap naman tayo ah. Hindi yung ganito nagmamaneho ako. I want us to really talk. Pinatay na nito ang makina ng kotse at bumaba na. Nagkabikig ang lalamunan niya na buksan nito ang pinto para sa kanya. Isang lalaki naman ang nagbukas ng gate sa kanila. May itinanong si Oliver dito at pagkatapos ay tumango ito. Iniwan na sila nito. Samot-saring emosyon ang pumupuno sa dibdib ni Mavi habang ginigiyahan siya ni Oliver papasok sa pension house. Natanaw kaagad niya ang mesa sa komedor na puno ng pagkain. Nakaset iyon para sa dalawa at may champagne pa na nakababad sa bucket sa isang panig. Siguradong sigurado ka na, madadala mo nga ako rito? Aniya. Kasunod ng pagak na tawa. Let's just eat. Sabi lang nito, taliwas sa mga unang pagsasama nila ay hindi siya kinulit nito sa pagkakataong iyon. Tahimik lang ang sinalina nito ang dalawang champagne flute nang mabuksan ang champagne. Pagkatapos ay kumain na sila. Halos ayaw dumaan ang pagkain sa lalamunan niya. Ito man ay parang tamilmil din sa pagkain kahit masasarap ang mga nakahain. Pagkatapos nila ay dinala siya nito sa sala. Nagsalang ito ng CD sa CD player. Napatingin siya rito nang pumainlan lang ang pamilyar na nota ng kantang The Old Song. Inilahad nito sa kanya ang dalawang kamay nito. Shall we? Hindi siya lumapit dito. Nagiinit ang sulok ng kanya mga mata. Bakit mo ginagawa sa akin to, Oliver? Mas malakas lang sa bulong na tanong niya. Halos ayaw maglagos ng tubig sa lalamunan niya. Hindi niya napigilan ang sarili na maging emosyonal. Tiningnan siya nito ng tuwid sa mga mata. Hindi pa ba malinaw sa'yo? I want you. Lumapit ito sa kanya ng husto. Mabilis na naikulong siya nito sa mga bisig. I want to hold you like this. Yumukod ito at tinikman ang mga labi niya. Kiss you like this. Naging pabulong na ang boses nito nang muling magsalita. Possess you the way you want me to. Naging sunod-sunuran siya sa mga sumunod na kilos ni Oliver. Dinala siya nito sa silid at muling naulit ang unang namagitan sa kanila noon. Nagpaubaya siya. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil hindi niya mapaglabanan ang puwersa ng damdamin na pilit niyang itinatago,
Hindi lang dito kundi maging sa kanyang sarili. Nagpaubaya rin siya dahil pakiramdam niya ay hindi siya tatantanan ni Oliver hanggat hindi ito nakakaganti sa ginawa niya. Nang humupa ang alimpuyong namahay sa kanilang mga katawan, ay pinilit niyang bumangon. Namamalisbis sa pisngi niya ang mga luha na hindi niya mapigilan. Isinuot uli niya ang mga piraso ng damit na inalis nito kanina sa katawan niya. Bumangon ito at naupo sa kama. Mavi, what are you doing? Ipinigay ko na sa iyo ang gusto mo, Oliver. Nagpabastos na ako sa iyo. Pinaapakan ko na naman ang dangal ko. Siguro naman, kontento ka na. Pabayaan mo na ako. Alam ni Mavi na napilitan lang si Oliver na sumunod sa kanya sa ibaba ng pension house. Nagpauna na kasi siya ron. Kung hindi nga lang nasabot ng kotse nito ang kanyang suitcase, ay lalabas na siya ng bakuran at papara ng taxi. Nais niyang makalayo na rito. Gusto niya makalayo na sa pook na iyon na nagpapaalala ng iilan lang namang matatamis, mapapait na pangyayari. We need to talk, Mavi. Anito nang lapitan siya sa tabi ng kotse. Umakyat muna tayo sa itaas, kahit 1 oras lang. Alam mo may flight pa ako, gusto ko nang umalis dito. Matigas ang pagkakabigkas niya ng mga salita. Galit siya sa kanyang sarili, sa kahinaan niyon. Hindi ko nakakalimutan. I promise na makakarating ka doon on time. Pero mag-usap muna tayo. Hindi tayo pwede maghiwalay ng ganito na lang. Kailangan ko pa bang ulit-ulitin sa'yo na wala na tayong dapat pag-usapan? Ano pa bang gusto mo? Bumuntong hininga lang ito sa halip na sumagot. Hinawakan siya nito sa pulsuhan. Hindi nga mahigpit iyon, ngunit alam niya na hindi siya makakawala. Nang humakbang ito pabalik sa loob ng pension house, ay napasunod na lamang siya. Iniupo siya nito sa sofa bago siya tabihan doon. I'm really sorry na nasaktan ko ang damdamin mo. Pero sana, pakinggan mo lahat ng mga sasabihin ko. Hindi ko ipipilit sa'yo na paniwalaan mo lahat to. Pero sa pagkakataong to, hinuhubad kong lahat ng pretenses at sekreto. Nung unang sabihin sa akin ni Sharon na gusto niya na ako maging sperm donor ng kaibigan niya, I don't just find the idea so ridiculous. Nagalit din ako dahil siyang mahal ko at may relasyon kami, pero willing siya na anakan ko ang ibang babae. Pero ginamitan niya ako ng emotional blackmail kaya napapayag niya ako kahit labag sa kalooban ko. Nang makita kita sa mismong bahay na to, nang malaman ko na ikaw ang kaibigan na sinasabi ni Sharon, lalo lang na doble ang galit ko. Para kasing pinaglalaroan ako ng pagkakataon. Dahil noong baliw na baliw ka kay Luke, wala akong magawa kundi manood lang sa sideline. Kahit bahagyang hint, hindi ko maipalata sa iyo na tahimik akong umaasa. Umaasam na kahit konti lang ng pagmamahal mo sa kanya, maibaling mo sa akin. Napalingon siyang bigla sa sinabi nito. Mali lang ba ang dinig niya? Hindi ito nakatingin sa kanya. Nakatuon ang pansin nito sa sahig na para bang doon mababasa ang mga susunod pang sasabihin. Nang umalis ka sa matatag, sinarili ko lang ang paghihirap ng loob ko. Sabi ko sa sarili ko, nakakapagsisi na hindi ko man lang nasabi sa iyo ang sekretong matagal na itinago ko lang. Nanghihinayang talaga ako. Lalo na nang banggitin mo sa akin ang tungkol sa namatay mong fiancé. You speak highly of him. Sabi mo, napakabait niya at very loving. Pwede rin sana ako maging ganun sa'yo kung hindi lang ako naduwag na ipagtapat noon ang damdamin ko. Mabuti na lang sa katagalan, nakarecover din ako sa heartbreak na yon. Nagmahal uli ako kay Sharon. Ine-expect kong kami na talagang magkakatuluyan. Hanggang isang araw nga, sinabi niya sa akin ang proposal na maging sperm donor ng isang kaibigan niya. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap sa utak ko na iproseso ang lahat. Gulat na gulat ako na makita ka dito ng araw na yon. Galit ako sa iyo dahil hindi ko inaasahan na naging bato na ang puso mo para maisip mo magkaanak na lang at hindi na mag-asawa. Galit ako sa pagkakataon dahil pinagtagpo ulit tayo kung kailan may mahal na akong iba at hindi mo na gusto pang magmahal ng iba. Ang totoo, pagkatapos na nangyari sa atin ang gabing yon, saka ko lang naamin na mas galit pala ako sa sarili ko. Dahil kung nagkalakas lang ako ng loob noon na ipagtapat sa iyo ang nakatago kong damdamin, baka napag-aralan mo rin na mahalin ako. Ako sana, at hindi si Gabi ang minahal mo. Baka masaya na tayo ngayon. Baka kasal na tayo at hindi lang si Mark ang naging anak natin. Nagkabikig ang lalamunan ni Bobby sa narinig. Parang mahihiranan siya, pero pinigil niya na tumulo ang kanyang luha. Masarap sanang pakinggan ang mga sinasabi ni Oliver. Kung hindi lang sa naunang sinabi nito, baka nagtatatalo na siya sa tuwa. Pinagtagpo ulit tayo kung kailan may mahal na akong iba. Malinaw na narinig niya yon. Hindi mo na sana sinabi pang mga to sa akin. Please, pabayaan mong tapusin ko to. Nang bumalik ka at pagkatapos ay nakipag-break sa akin si Sharon, pakiramdam ko
Pinaglalaroan na naman ako ng pagkakataon. Hirap na hirap akong kalimutan ang nangyari sa atin. Narito ka na naman at si Sharon ay nagpapaalam. Maraming beses na naisip kong umalis na lang, magpakalayo-layo na sa inyong dalawa bago pakainin ng galit ang buong pagkatao ko at patuloy lang kitang mabastos. Pero hindi pa man ako umaalis, parang tuksong anino ang nangyari sa atin. Pirming nakasunod, walang balak na pakawalan ako. Tumingin na ito sa kanya sa pagkakataong iyon. Hindi nakaila sa mga matang nakatutok sa kanya ang paghihirap ng loob nito. Ngayon, iisang choice na lang ang natitira sa akin na alam kong makakapagpalaya sa akin sa aninong yun. Tuluyan ng kalimutan si Sharon at subukang baguhin ang desisyon mong wag nang magmahal uli ng iba. Napailing siya. Oliver, this is all too overwhelming for me. Sobrang bilis ng lahat. Pabayaan mo na siguro natin na gumaling ang mga sugat at galit sa mga puso natin bago tayo makapagsimula sa kahit na ano. Tumayo na siya. Now, kailangan ko na talagang pumunta sa airport. Nag-log out na si Mavi sa kanyang PC. Katatapos lang niyang basahin at sagutin ang email ni Sharon. Malakas na raw ito at nakabalik na rin sa dating negosyo. Hindi na raw nito kailangan hanapin ang tunay na mga magulang. Mismo ang ina raw nito ang nakahanap dito. Noong isang araw daw ay may dumating sa bahay nitong isang lalaki at isang ginang na matagal na naghahanap sa anak nitong babae. Ayon daw sa mga dala nitong ebidensya, ay ito nga ang tunay na ina ng kaibigan niya. Masaya na rin siya para kay Sharon. Pagkatapos ng mga pagsubok na pinagdaanan nito, deserve naman ito na maging masaya sa piling ng mga taong tunay na magmamahal dito. Binalingan niya ang crib ni Mark Obed. Tulog pa ang anak niya. Mahigit 6 na buwan na ito at malaki na. Dumukang siya sa crib nito at marahang hinalikan ng matambok na mga pisngi nito. Kumislot ito ngunit nanatiling himbing sa pagtulog. I love you, son. Nawala nga ang pangungulila niya rito mula na bumalik siya sa Canada. Ngunit pangungulila naman sa ama nito ang pumalit sa puso niya. Gusto niya magsisi kung bakit hindi niya binigyan ng pagkakataon si Oliver na mahalin siya. Nakarecover nga siya kay Gabby. Ngayon, kailangan naman niya makarecover kay Oliver. Naisip niyang salisi at paikot-ikot lang ang kanilang mga buhay. Mahal niya noon si Luke, habang lihim naman palang minamahal siya ni Oliver. Nang makarecover siya sa pagkabigo ng pag-ibig niya kay Luke, nagmahal naman siya kay Gabby, ngunit namatay naman ito. Nang magkita ulit sila ni Oliver, nakarecover na ito sa lihim na pag-ibig sa kanya at mahal na nito si Sharon. At siya, nagsimula naman siyang mahalin ito. Tama nga yata ang sinabi ni Oliver bago sila maghiwalay. Pinaglalaruan sila ng pagkakataon. Paglabas niya ng silid ay siya namang pagpasok ng mami niya roon. Maglakad-lakad ka na at ako naman nagbabantay kay Obed. Anito. Thanks, me. Ang totoo, habang tumatagal ay parang nakikipag-agawa na siya sa mga magulang niya sa pag-aalaga sa kanyang anak. Lokong-loko ang mga to lalo na ngayong marami ng antics ang bata. Kinuha niya ang kanyang shawl. Patapos na ang summer, ngunit ganoon nga yata talaga sa Canada. Hindi talaga umiinit. Hindi na nga lang siya nagmemedyas at nagsusuot ng gloves ngayon, ngunit kailangan pa rin niya ang balabal kapag lumalabas siya ng bahay. Kinuha rin niya ang payong. Kung may isang bagay na nakuha siya kay Sharon, iyon ay ang laging pagdadala ng payong kapag lumalabas siya ng bahay. Isang linggo na kasing paminsan-minsan ay bigla na lang umuulan. Hudyat nagsisimula na ang taglagas. Pagbukas niya ng pinto ay hindi na niya nagawang humakbang palabas dahil nakita niya ang daddy niya na pumasok sa gate. Kasabay nito ang lalaking mula nang bumalik siya sa Canada ay pinipilit na niyang kalimutan. Si Oliver. Gulat na gulat si Mavi nang paglapit sa kanya ni Oliver ay yakapin siya nito na mahigpit. Hindi pa ito nagkasya nang bitiwan siya nito at inapuhap naman ang halikan ng kanyang labi. I missed you. Humihingal na saad nito nang lubayan siya. Hindi na ito nahiya. Naroon at nakatingin sa kanila ang kanyang ama. I miss you so much. Hindi na ako makapapayag na mawala ka na naman sa akin. Pakakasal tayo, Mavi, at hindi na tayo maghihiwalay pa. Nalulunod siya sa mga salita at aktwasyon nito. Oliver, wait. Nagsabi na ako sa daddy mo na magpapakasal tayo. Niyakap uli siya nito na mahigpit. O Mavi, kung hindi lang ipinhanap ni daddy ang isa pa niyang anak sa akin, I should have followed you here earlier. Naihanda sana magiging kasal natin ng mas maaga. Para akong bababalo nang umalis ka. Siya na ang kumalas dito. Tinitigan niya ito sa mga mata. You won't marry a scheming bitch like me, you said? Lumamlam ang mga mata nito. Bago ito makasagot, ay sumingit sa kanila ang kanyang ama. Bakit ba dito kayo nag-uusap sa labas? Pumasok muna tayo sa loob. Pumasok nga sila. Pagdating naman sa sala ay iniwan na sila roon ng kanyang ama.
Hindi yun totoo sa loob ko, Mavi. Dala lang ng galit kaya ako nasabi yun. Humingi na ako sa'yo ng tawad noon, hindi ba? Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Nagsusumamong sabi sa kanya ni Oliver. Iba ang isinagot niya rito. Kailan lang si Sharon ang mahal mo? Pero kailan lang din, pinuhay mo ulit sa puso ko ang dating pagmamahal ko sa'yo. Didn't I tell you that? Kaya nga ako nagagalit noon. Binura mo ang pagmamahal ko kay Sharon, pero mawawala ka naman. Iiwan mo na naman ako na nasasaktan. Bakit pala sumunod ka rito ngayon? Nung umalis ka, nakapag-isip-isip ako. I know you, Mavi. You won't give yourself wholly to a total stranger. Nang gabing yon, hindi lang virginity mong ibinigay mo sa akin. You responded to me the way a woman would respond to a man she loves. At nang may mangyari uli sa atin, napatunayan ko uli yun. Na-realize ko na kahit siguro konti ay mahal mo na rin ako. And heavens, I can never allow the chance to slip away again this time. Never. Napaiyak na siya sa puntong yon. May pag-asa pa pala siyang lumigaya. Sila ni Oliver at ng kanilang anak. Inalo ka agad siya ni Oliver. Tahan na, siguro naman, kumbinsido ka na ngayong mahal kita. Mahal mo na nga rin ba ako? Tangulang ang nakuha niyang isagot dito. Nabibikig pa siya sa labis na pagbuhos ng kaligayahan sa dibdib niya. Dumako ang palad niya sa pisngi nito, lalo naman itong idiniit sa kamay niyang muka. I love you. Magagalit ka ba kung aapurahin kita na magpakasal sa akin? Natawa siya kahit naiiyak pa rin. Paano ko naman ikakagalit ang isang bagay na gusto ko rin na mangyari? Ngumiti na rin ito, muling dinampian ng halikang kanyang mga labi. Now, pwede ko na bang makita ang anak natin na sabi nga ng daddy mo, kamukhang kamukha ko? Natawa na siya, hindi na pala nila kailangang umalis pa ron. Lumabas ang daddy niya kasunod ng kanyang ina, karga nito ang bata. Tumingin sa kanya si Oliver bago nito nalapitan ng kanilang anak. May kislap ang luha ang mga mata nito nang bumalik sa kanyang tabi. Karga na nito ang bata. Salamat sa regalong tumavi. Sulit ang lahat ng paghihirap ng loob ko sa loob ng maraming taon. At aalisin ko rin ang lahat ng kabiguan at sakit ng loob na dinanas mo. Mamahalin ko kayo ng anak natin. I'll do everything in my power to make you happy. I believe you, Oliver. At tama ka. Mahal na nga kita. Dito na po nagtatapos ang maikli nating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli ay magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.